So eto na nga po mga kaibigan, Lakers muling bibigyan ng kontrata itong si Dwight Howard ngayong season. Posibleng maglaro bilang power forward at sentro ng Lakers. And before that mga kaibigan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Alam naman natin mga kaibigan na dati nang naglaro sa Lakers etong si Dwight Howard at maganda ang kanyang performance, no? At talagang malaki ang kanyang naiaambag. Etong si Dwight Howard po mga kaibigan ay isa sa sinasandala ng Lakers nung kanyang kapanahunan. Kaya naman mga kaibigan, walang duda na ito'y magagamit at mapapakinabangan ng Lakers ngayong season. Dahil nga po kahit merong big man ang Lakers ngayon, merong Kyler Kelly, merong Jackson Hayes, kinakailangan pa rin po ng player ng Lakers na kayang maglaro kagaya po ni LeBron James. So dahil nga po nakita ng Lakers yung magandang performance nito nga pong si Dwight Howard na maglaro ito sa strong group athletics ng Pilipinas bilang sentro at power forward, ay posible at pwede itong magamit sa Lakers. Alam natin mga kaibigan, loaded na ngayon sa magagandang lineup ang Lakers. Meron pa nga po sila dalawang set ng first 5 lineup na gagamitin nila ngayong season, depende sa kanilang kupunan na makakalaban. Nakita nyo eto, update ko lamang kayo mga kaibigan sa kanilang yellow team. Ito yung kanilang magiging first 5 lineup. Ito pong si Angelo Russell, si Austin Reeves, si LeBron James, si Anthony Davis, at eto pong si Christian Wood mga kaibigan. Yung magiging sentro po nila dito sa yellow team mga kaibigan, eto pong si Christian Wood na meron pong 6'8 ang height, pero syempre medyo alanganin yan mga kaibigan. Kahit papaano dapat medyo matangkad, dapat palitan po ng Kyler Kelly o kaya naman po etong si Jackson Hayes. Yung 4-4 team naman na lineup ng Lakers, eto po yung first 5 na kanilang posibleng gamitin. Ito pa rin si Angelo Russell pa rin po, si Austin Reeves, si LeBron James, si Anthony Davis, at si Jackson Hayes po mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi, ang naging problema dito kung napansin po ninyo, wala po masyadong magiging kapalitan si LeBron James. Kaya nga po bibigyan ng panibagong kontrata or second chance ito pong si Dwight Howard ng Lakers para magkaroon po ng karelyebo o kapalitan. Ito nga pong si LeBron James na alam naman natin dapat meron siyang maayos na kapalitan. At wala pong iba tayong nakikita pati na ang Lakers kundi itong pong si Dwight Howard. Si Dwight Howard po mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, ay naglalaro bilang isang power forward at talagang naglalaro din ito bilang sentro. 6'9 po ang height nito mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, baka 6'8 or 6'9 po, ganun po ang height niya. Talagang pwede at fit na fit po ito sa sistema ngayon at line na po ng Lakers mga kaibigan. Bukod pa po dyan, ito pong si Kyler Kelly, hindi pa ito ganoon maaasahan, ayon sa lang sports analyst. Etong si Kyler Kelly ay sanay talaga at magaling sa university dito sa Amerika. Maraming napapatunayan yan. Pero iba yung laruan kapag mga professional na tulad dito sa NBA. Baka manibago po siya at wala rin pong chemistry masyado sa mga player po ng Lakers. So ang sinasabi natin, magiging full force po agad ang lineup ng Lakers ngayong season dahil hindi sila pwedeng magpabaya. Sa nalalapit po na Oktubre, kung di ako nagkakamali mga kaibigan, ay magsisimula po ang season ngayon sa NBA at mabigat po ang magiging unang laban ng Lakers. So yung sinasabi natin na kontrata dito nga po kay Dwight Howard ay inaasahan po na i-release at ipapakita po ng Lakers sa mga susunod po na update nila. So mga kaibigan, dyan lamang po kayo and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.